Hindi pa rin makapaniwala ang milyon-milyong taga-subaybay ni Ronnie Swan, mas kilala bilang Boy Tapang, sa kontrobersyang kinasasangkutan ng kanilang iniidolong vlogger. Ang taong kilala sa kanyang matapang na persona, sa mga hamong bumibiyak ng sikmura at mga content na animoy walang kinatatakutan, ngayon ay nakakulong at nahaharap sa isang seryosong kaso, ang paglabag sa Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Ang dahilan? Ang paulit-ulit umanong sa kanyang sariling kinakasama. Ang tahimik na bayan ng Alcoy, Cebu ay naging saksi sa isang eksenang hango sa mga pinakamadilim na kwento ng tunay na buhay. Pasado alas 12 ng madaling araw noong Abril 1, 2025, dinakip ng mga autoridad si Boy Tapang sa mismong tahanan nilang magkasama ng kanyang live-in partner na si Cristina Morales, 21. Ayon kay Police Captain Jerry Magsayo, OIC-PNP Chief ng Alcoy Municipal Police Station, personal na nagtungo sa presinto si Cristina ilang oras matapos ang insidente. Halos hindi niya maihakbang nang tuwid ang kanyang mga paa at sa kanyang mukha makikita ang takot at sakit. Hindi lang mula sa pisikal na pinsalang tinamo, kundi pati na rin sa matagal na panahong tiniis niya ang pananakit ng lalaking minsan niyang minahal. Hindi na niya kinaya, saad ni Captaris Magsayo. Matagal na raw siyang saktan kahit noong buntis pa siya, pero noon pinili niyang manahimik dahil sa takot, dahil sa pagmamahal. Ayon sa salaysay ni Cristina, nagsimula ang mainit nilang pagtatalo nang makita ni Boy Tapang ang isang vape sa kanyang gamit. Wala siyang kamalay-malay na ang maliit na bagay na iyon ang magiging mitya ng gamit na matagal nang umiinit sa pagitan nila. Sa isang iglap, umalingaw-ngaw ang tunog ng kapagsak sa kanyang katawan. Isa, dalawa, sunod-sunod. Hindi na ito bago sa kanya. Alam na niya ang sakit. Alam na niya ang takot, ngunit sa gabing iyon, alam din niya na hindi na niya ito kayang pagtiisan pa. Bandang alas 9:27 ng gabi, dumulog siya sa mga pulis. Dala niya ang kanyang kwento, ang kanyang mga pasa, at ang kanyang natitirang tapang. Ayon sa investigasyon, hindi na ito ang unang beses na tan umano ni Boy Tapang ang kanyang live-in partner. Paulit-ulit, halos parang parte na ng kanilang relasyon. Selos ang isa sa mga sinasabing dahilan at ang matagal ng tensyon sa pagitan nilang dalawa ang unti-unting sumira sa kanilang samahan. Nang makarating ang ulat sa mga autoridad, agad nilang isinagawa ang hot pursuit operation. Wala nang nagawa si Boy Tapang nang siya'y dakpin. Ang mga kamay na dating sanay sa pagharap sa matitinding hamon sa harap ng kamera, ngayoy posas ang nakapulupot. Ang mga mata niyang minsang puno ng kumpiyansa, ngayoy tila may bahid ng pagsisisi. Ngunit ang mas nakagugulat sa lahat, ayon sa ilang ulat, iniinda umano ngayon ni Cristina ang kanyang naging desisyon. Umano'y nagsisisi siya sa pagsasampa ng kaso, marahil dala ng halo-halong emosyon, takot, pag-aalinlangan at natitirang pagmamahal. Subalit, sa ilalim ng batas, ang proseso ng hustisya ay hindi na basta-basta maikakaila o matatakasan. Kasalukuyang nakakulong si Boy Tapang sa Alcoy Municipal Police Station at isinailalim na sa inquest proceedings. Hindi pa malinaw kung magkakaroon ng pagkakataon para sa kanyang pansamantalang kalayaan, ngunit isang bagay ang sigurado, ang kanyang pangalan at imahe sa publiko ay hindi na kailanman magiging katulad ng dati. Ang isang taong hinangaan dahil sa kanyang matapang na pagkatao, ngayoy nahaharap sa katotohanang hindi kayang itago ng kahit anong filter o camera angle. Sa mundong sanay siyang lumaban sa mga kakaibang hamon, ito ang pinakamatinding pagsubok sa kanyang buhay. At ang tanong na bumabalot ngayon sa isip ng lahat, ito na ba ang katapusan ng Boy Tapang na kilala ng madla?